Hi, welcome po mga kakuya kong lingkod, Jonathan TV Vlogs. Ang topic natin for today at ano ba ang pagkaiba ng mga larawan ng Diyos-Diyosan at hindi Diyos-Diyosan po mga kakuya. Kasi ang mga sikta kapag sinabing ribulto, yan po ay Diyos-Diyosan. Yun po ang ating alamin ngayon kung ano ba ang pinagbawal ng Diyos ng mga imahin o ribulto mga kakuya ayon po sa Biblia. So ating talakayin ngayon yan mga kakuya at samahan niyo ako sa linggong ito. Nawa nakapag-receive po kayo ng Body of Christ sa araw na ito. Happy Sunday po sa ating lahat po mga kakuya. Nawa samahan niyo ako sa ating pagkatapos po ng ating kabanal-banalang panalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Prayer to defeat the work of Satan. O divine eternal Father, in union with your divine Son and the Holy Spirit, and through the Immaculate Heart of Mary, I beg you to destroy the father of your greatest enemy, the evil spirit. Cast them into the deepest recesses of hell, and chain them there forever. Take possessions of your kingdom, which you have created, and which is rightfully yours. Heavenly Father, give us the reign of the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. Repeat this prayer out of pure love for you with every beat of my heart and with every breath I take. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Hi, welcome po mga kakuya, nagbabalik, Jonathan TV Vlogs. May kasabihan po tayo, my people are destroyed for lack of knowledge po mga kakuya. Nawa talagang magsaliksik po tayo sa tunay na aral para hindi po tayo madinggoy sa ibang pananampalataya. Sapagkat di bali na madinggoy po tayo ng ibang mga bagay-bagay, wag lang talaga sa ating tunay na pananampalataya. Bakit po kuya? Sapagkat ito ay nagdadala po sa atin na tunay na kabanalan at tunay na aral at tunay at turo para turuan tayo kung paano mamuhay na may kabanalan sa bundong ibabawng ito. Ang topic for natin for today is about larawan o secret images to mga kakuya na talagang kapag sinabing ribulto ay yan po ay daw ay Diyos-Diyosan. Kaya ang pag-iisip ng mga anti-Catholics na talagang mainit sila sa ribulto ng mga Katoliko, mga kakuya, no? Kaya nga ang hindi nila pinag-aralan kung ano pa talaga ang pinagbawal ng Diyos na mga larawan, no? Kasi hindi nila pinag-aralan kung ano ba talaga ang mga larawan na pinagbawal po ng Diyos, mga kakuya. Ayon po dito sa ating nabasa sa Exodo 20 hanggang 3 hanggang 5, no? Jeremias 51 verse 18, no? Ito Deuteronomy 4:15 to 19, no? Ito yung Habakuk 2:18. Yun yung mga talata o mga Bible verse na talagang binabasa nila paulit-ulit. Iyan po ay patungkol po yun sa mga Diyos-Diyosan, mga kakuya. So ngayon ating ipaliwanag ngayon sa araw na ito na talagang bigyan diin ni Kuya Tan TV Vlog sa araw na ito na talaga ano ba ang pagkakaiba o ano ba talaga ang pinagbawal ng Diyos na mga larawan o ito ay tinatawag na Diyos-Diyosan, no? So ating alamin kung ano ba yung image o ano ba yung larawan, mga kakuya, no? Kasi ang mga sekta talaga pag sinabing larawan at talagang allergy sila dito, mga kakuya. Allergy sila dito. Pag sinabing larawan, yan po ay daw ay Diyos-Diyosan kasi nga nabasa nila doon sa Biblia. Hindi nila inalam kung bakit sinulat ito, ano ba yung mga larawan na pinagbawal nga ng Diyos, no? Sapagkat pagka naisip nila na ang pumasok sa isip nila pag larawan daw ay Diyos-Diyosan na agad, mga kakuya, no? So babasa po tayo dito sa Genesis 1:26. Ito po ang ating mababasa.
So dito, babasahin natin dito sa Genesis. Ito yung definition ng larawan, mga kakuya, no? Basahin natin dito sa Genesis 1:26. Anong sinasabi dito? Babasa. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng makapangyarihan sa mga isda, sa dagat at sa mga ibon, at sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na magsisiusad sa ibabaw ng lupa, mga kakuya. So ano bang sabi ng Diyos dito? Lalangin natin ang tao ayon sa ating kalarawan. So kung dito, kapag binasahan tayo ng mga sikta na ito na talagang general agad, no, mga kakuya, kaya nakakatakot kapag nagbasa po tayo ng Biblia, no? Talagang wag self-interpret talaga kasi mapahamak po ang ating kaluluwa po, mga kakuya, no? Kaya nga, dito ating klaruhin ito, ay clarify natin ito kung ano ba talaga ang pinagbabawal ng Diyos o ano pagkaiba ng larawan, idol o icon, mga kakuya. Kasi kapag sinabing larawan, dalawa ang dapat titingnan mo dyan, mga kakuya. Hindi po yun porkit na larawan ay Diyos-Diyosan na. Hindi po ganun, mga kakuya, no? Kasi kung ganun yung mindset natin, mga kakuya, ang Diyos nga, sinabi niya, lalangin ang tao na kalarawan at kawangis, no? Ibig sabihin, kung pag general ang ating pag-iisip na bawal ang maribulto, larawan, gumawa o gumuhit, no? Ay ibig sabihin dito, nagkamali na rin ang Diyos dito. Kasi nga, ang tao ay larawan din yan, no? Na isipin mo, kalarawan natin ang Diyos, mga kakuya. Nabasa natin sa Genesis 1:26 po, mga kakuya, no? So, dako naman tayo dito, what is an image, no? Kasi pagdating nga dito sa sikta, ito po ay ribulto. Iyon ang paliwanag mga sikta nito ay Diyos-Diyosan. So, klaruhin natin, ano ba what is an image po, mga kakuya, no? Kaya nga, ang ibig sabihin nito, dalawang klase ang larawan, mga kakuya. Ito po ay tinatawag na iconatry, icon or icon, no? So, at ano ba, ano bang definition nito? Ano bang kahulugan nito? Iconatry as a painting of Jesus Christ or another holy figure, typically in the traditional style on wood veneration and used as an aid to devotion in the Byzantine and the other tier of sources po, mga kakuya. So ano ba dito ang similar? Ang similar naman dito ay image, idol, o portrait. Ay klarong-klaro, no? May image, idol, portrait, no? Person or things, no, regarded as a representative symbol or as worthy of veneration po, mga kakuya. So klarong-klaro dito sa ating nabasa, ang icon pala, iconatry, no, nabasa natin dito, painting of Jesus, mga painting, image, portrait, idol, no, portrait, no. Ito yung mga images, no, talagang ano pang mga example ito, mga kakuya? Iconatry, no. Bibigyan po natin ng example ito, katulad po ng logo. Kapag may nakita ka ng logo na INC, no, INC na logo, ibig sabihin, saan kanino siya nag-representative? Ang sabi kasi dito, representative symbol, no? Representative symbol o baga sumisimbolo, nagpresenta siya ng simbolo ayon po do sa kanyang pinipresenta. Kapag may nakita ka na INC o Iglesia ni Manalo na logo, ibig sabihin, sila yun, no? Kapag may nakita ka ng crucifix, no? Patungkol po 'yan sa logo ng Catholic Church, ay sa Catholic po 'yan. No? Katulad po ng mga hero, no? Si Andres Bonifacio, may dalang mga hero natin ay sumusimbolo po 'yan sa ating bayani, sa ating bansa po, mga kakuya. Ano pa? At kaya nga mayroon tayong mga santo. Sila po ay representative o simbolo ng ating pananampalataya bilang Kristiyano na nagbuhis ng buhay. Hindi po yun Diyos-Diyosan. Magkaiba po. Mamaya paliwanag natin ang dalawang klase ng larawan, mga kuya. Ito yung unang larawan, icon, iconatry, no? So, tunay na para makilala sa pamagitan ng representative, no? O si Padre Pio, no? Namuhay na kabanalan, no?
talagang siya ang nagrepresenta sa kay Padre Pio na nandoon na sa langit na maalala natin, no? So dito babasa tayo dito sa bakit mayroon tayong mga santo. Ang topic kasi natin ngayon, bakit may mga image tayo. So sample lang yung kanina, may hero at may logo, no? Yan ay nagpa-representa para matukoy kung kanino patungkol yun po mga kakuya. So bakit may mga imahen tayo mga kakuya? Yun ang malaking tanong. Bakit may imahe ang mga Katoliko o mga santo? So babasa tayo dito sa Hebreo 13 verse 7. Ito po ang ating mababasa po mga kakuya. Alahanin ninyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nagsasalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, alahanin pala natin ang kanila, tularan natin ang kanilang mga pananampalataya. So paano natin matularan kung wala naman tayong mga nakikita, wala tayong mga images, no? Kaya nga ang tawag dito sa iconography is representative or simbolo, symbolize, no? Nagrepresenta doon sa larawan na siya nga ang dapat natin tularan, katulad po ng mga santo, katulad ni Padre Pio, no? Maraming mga santo o mga Katoliko na dapat nating tularan na mumuhay. Mga santong Pilipino, Santo Ruiz, no? At Pedro Calungsod. Yan ang mga dapat nating tularan mga kakuya na dapat nating mamuhay na may kabanalan. Yan po ay iconography, icon, no? Mga hindi Diyos-Diyosan. Magkaiba po yung Diyos-Diyosan saka hindi Diyos-Diyosan. So malinaw na talagang ang lahat ay representative o symbol, no? Kaya nga makaibayo natin sa pananampalataya, pag nakakita ng rebulto, bakit allergy sila sa rebulto ng mga Katoliko? Wala pa akong narinig ng mga sikta na inaatake yung gobyerno dahil nagpatayo ng rebulto ni Rizal doon sa plaza. Na may dala-dala silang martilyo para pukpukin dahil nga larawan nga eh. No, nag-alay pa nga ang presidente tuwing naalala nila araw ng mga bayani ay nag-alay, dapat pupunta sila doon, sugurin nila doon at buwasakin dahil nga Diyos-Diyosan para sa kanila eh. Kapag rebulto ay Diyos-Diyosan na sa kanila mga kakuya. So malinaw na ang iconography o icon ay is a representative or symbol, no? Yan po ay nagpaalala na nabasa lang natin dito sa Hebreo 13 verse 7 na dapat natin sila alahanin, no? Na inaalala nga ng mga gobyerno ang mga bayani ng ating bansa, lalo na pa kaya ang ating mga bayani sa pananampalataya bilang Kristiyano po mga kakuya. So malinaw na ating nabasa dito what is an image, no? Ito dalawang ibig sabihin dalawang klaseng imahen po mga kakuya. So una ay iconography, no? Iyan po ay talagang representative or symbol. Nag-symbolize siya na nagpapatunay na hindi siya idol, no? Kumbaga representative o simbolo, symbolize lang siya, no? Sa ating pananampalataya, lalo na kasi ang topic natin ay rebulto. So ang kanina mga logo, example lang po yung mga kakuya, at itong mga hero natin ay example lang yan. Pasok po yung sila sa iconography po mga kakuya, no? So ano naman yung pangalawa? Itong pangalawa nito is paborito talaga nila ito. Kaya panay atake ng atake, hindi naman inaalam kung ano pang klaseng larawan ang pinagbawal ng Diyos po mga kakuya. Dapat bago kayo umatake, alamin nyo muna kung ano ba yung mga minsan natatawa ako dito sa mga sekta na ito, atake na. Kaya nga pag naiipit yan mga yan, sa rebulto talaga kumakapit. No? Kaya nakakatakot. Kaya mag-ingat po talaga tayo mga kakuya sa kanilang pangangaral na wala naman talaga sila sa research, no? Talagang mag-research man lang kahit minsan. Kaya nga kapag ang tagapagturo nila na walang alam din, ganun din yung sila mga kakuya, no? Kung ang tagapagturo nila puro atake, ganun din yung mga tao nila, yung nasa baba, yung sumusunod sa kila bilang mananampalataya sa kanila, ganun din ang atake. Atake din yan sila, kuya. Ganun din, same lang sila, walang pagkakaiba. Kasi nga wala sila sa tunay na tinatawag na tunay na pag-aaral talaga sa Biblia, no? Kung ibig sa pangalawa, wala talaga din silang authority na mag-interpret
sa Biblia. Kaya nga dumadami na tayong mga sikta, dumadami na yung mga sikta ngayon na talagang umaabot na po ng 50,000 registered for governments no, sa buong mundo. Kaya nga dahil po sa Biblia na kanilang binabasa na wala silang guiding authority. Kundi kung saan galing yung source ng Biblia, dapat doon sila magpa-guide kung saan sila hindi nila nalalaman, dapat nagtatanong sila, no? Sa mga kung saan galing itong Bible na talaga ito. Kasi nga ang Catholic Church naman talaga nag-compile ng Bible, no? So hindi po tayo lumayo, napunta ako sa Bible. So dako naman tayo sa ikalawang klaseng imahen, no? Una, iconatry. What is an idol? Dito na natin malalaman ngayon what is an idol, no? An image or representation of a god used an object of worship. So similar naman, icon, god, image. A person or things that is greatly admired, loved or revered, no? A soccer idol, no? So ang una dito, image of representation of a god, no? Katulad po ng mga example. Ano ba itong mga example nito? Ano bang mga imahe na ito na dapat representation mo bilang Diyos, no? Kaya ito yung tinutukoy sa mga Bible na Diyos-Diyosan, mga kakuya. Dito natin malalaman ngayon kung ano yung mga Diyos-Diyosan sa Biblia na tinutukoy. So babasa po tayo dito sa katulad nito si Baal, no? Si Baal talagang ginawang Diyos-Diyosan din yan, mga kakuya, no? At marami pang iba. No, mababasa natin si Baal dito sa unang 2 Hari 17 verse 16. Ito ang ating mababasa sa 2 Hari. At kanilang iniwan ang lahat ng utos ng Panginoon nilang Diyos at nagsigawa ng mga larawang binubuo sa bakatuwid bagay ng 2 guya at nagsigawa ng isang asira at sinamba ang buong natatanaw sa langit at nagsipaglingkod kay Baal, mga kakuya. So malinaw, yun po ang Diyos-Diyosan po, mga kuya. May Diyos bang baka, mga kakuya? Wala naman sino bang taong baliw na sumamba dyan sa baka na yan? Yan ay gawa lang din ng Diyos, mga kakuya. Ang sikta lang naman ang nagsasabi na ang mga Katoliko ay sumamba sa larawan, no? At ang mga larawan ng mga Katoliko ay Diyos-Diyosan, hindi po, mga kakuya. Dahil po ang tinutukoy doon sa Exodo 23 hanggang 5 at marami pang mga Bible verse na tumutukoy sa mga Diyos-Diyosan at mga inanyuan, ayan po ay patungkol po sa mga Diyos-Diyosan, hindi po sa mga santo o icon, mga kakuya. So ano pang mga example sa mga Diyos-Diyosan po, mga kakuya? Ayon po sa Bible, hindi po ayon sa mga pastor, ha? Kasi ang ayon sa mga pastor, ang tinutukoy ay sila Maria, si Saint, mga lahat ng santo, pati si Kristo, Diyos-Diyosan na rin para sa kanila, mga kakuya. Ganon yung unawa ng mga pastor na nakakaawa nga minsan kapag nagbahagi yan sila ng mga salita ng Diyos, puro atake. Hindi naman nila naintindihan, mga kakuya. No? Babasa tayo dito sa unang hari 11 verse 33. Ito ang ating mababasa, no? Ito ang ating mababasa, mga kakuya. Sapagkat kanilang pinabayaan ako at sinamba si Astoroth na diyusa ng mga Sidonyo, si Simos na diyos ng Moab, at si Milcom na diyos ng mga anak ni Amon, at sila'y hindi nagsilakad sa aking mga daan upang gawin ang matuwid na aking paningin at upang iingatan ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan na gaya ng ginawa ni David na kanyang ama.
So dito klarong-klaro talaga ito yung mga sample lang ng mga marami pang iba po mga kakuya na mga Diyos-Diyosan ayon po sa Biblia. Hindi po yun ayon sa mga pastor. Magkaiba po yun. Magkaiba po yung ayon sa Biblia. Ang tinutukoy dito, wala kang bababasa dito mga rebulto ni Maria, rebulto ni mga santo ay mga Diyos-Diyosan. Ang tinutukoy dito, mababasa natin talagang sila Baal at marami pang iba. No? Wala kang mababasa dito mga rebulto ng mga imahen ng mga santo ay Diyos-Diyosan po mga kakuya. No? Malinaw ang iconatry ayun po yun nagpresentative no talagang nagpresenta siya sa mga bagay na tunay totoo no bilang symbol no representative or simbolo symbolize worthy of veneration o paggalang no veneration. Ang similar naman a person or things, ang mga bagay, isa pa, mga bagay admired, love, and revered to sacred idol. No? So, for example, nagpunta ka sa isang basketball, no? Kasi nga may liga-liga tayo ngayon ng basketball, no? Mga, PBA. Araw ng linggo. Ngayon, kasi nga idol mo, Hinebra naglalaban doon sa Araneta Coliseum, no? At hindi ka na ngayon nagsimba tuwing sa linggong iyon. At dumiretso ka, mas inuna mo yung basketball para makapanood ka sa yung idol. Yan po ay tumutukoy din sa idol, hindi lang po sa mga larawan o rebulto, pati po sa mga tao, no? Pati po sa mga bagay na pwede palang maging Diyos-Diyosan. Sapagkat mas minahal mo na ngayong idol mo kaysa tunay na Diyos na dapat ay mag-receive ka ng body of Christ o magpasalamat ka sa araw ng linggo. Ang araw ng linggo ay pinakamahalaga. Yan po ay pinakamataas na panalangin sa buong kasaysayan, sa buong pananampalataya bilang Kristiyano po mga kakuya. Pangalawa, ano pa? No? Nagpunta ka ngayon sa isang party, no? Or for example, may outing kayo. No, may outing. At may outing kayo na araw ng linggo naman. Hindi kayo nagsimba na naman. Nagpunta na naman kayo sa idol. Yan po ay idolatry. Kung araw-araw mo na yung ginagawa sa buong buhay mo, mas pinahalagahan mo yung makamundo kaysa makalangit na magsamba sana tayo sa araw ng linggo. No? Pangatlo, kapag araw ng linggo, hindi ka na talaga nagsisimba dahil inuuna mo yung alak, lasinggiro ka na. No? Hindi ka na nakapag-receive, hindi ka na nakapagsimba. Yan po ay idol. No? Yan tinatawag na Diyos-Diyosan na. Ang sarili mo na ang ina-idol mo, hindi ko yung alak, no, mga kakuya. Yun po ay mga example na mga idol, hindi lang sa larawan pala. So, pang-apat o pang-lima, for example, ang sa trabaho maaari ding maging idolatry, mga kakuya. For example, hindi na ka talaga nakapagsimba, no? Kasi nga puro trabaho ka na ng trabaho. Hindi ka na nakapagsimba kasi inuuna mo yung trabaho kaysa iyong pagsamba sa Diyos. Yan po ay papatak sa idolatry po mga kakuya. Marami ang hindi nakakaalam nito. Kaya marami din pabanjing-banjing na lang nakikita ko mga po talaga nagsisimba, no? Ay nabaliwala ang kanilang kaluluwa na ang kaluluwa yun pa man ang hindi namamatay mga kakuya. Ang ating kaluluwa ay harap sa Diyos. Ngayon hahatulan tayo na ayon sa ating ginawa. Ngayon hindi na tayo nagsimba, hindi na tayo nagpasalamat, hindi na tayo dumulog sa confession. Wala na tayong cares, confession, adoration, Eucharist, sacramentals, rosary, wala tayong prayer life. Yun po ay idolatry po mga kakuya. Yan po ang ibig sabihin ng Diyos-Diyosan, hindi lang sa mga rebulto, mga sinaunang Israelite o mga paganismo. Hanggang ngayon mayroon pa no, gumagawa nito ng mga rebulto, sinasampa na ng mga pagano, mga kakuya. So, delikado talaga na malaman natin kung ano yung Diyos-Diyosan. Hindi lang pala sa mga larawan po, mga kakuya. Kasi ang sabi dito, person or things that is a greatly admired, love, no? Ibig sabihin, minahal mo ng sobra. Ang katulad ng, for example, no? Kung hindi man Diyos-Diyosan yung
bilang Katoliko, kung for example, ang imahe ni Mama Mary, pagsasabihin ko, Mama Mary, sinamba kita, yan po ay matatawag din na idolatry, idol. Sinamba mo na rin yung rebulto. So, yun po ang mga katangian, mga example lang na mga idol o pagsamba ng mga Diyos-Diyosan po, mga kakuya. So, ang klaro-klaro talaga dito, nabasa natin, no, mga kakuya. So, ano pa? Ano ba yung mga Diyos-Diyosan pa, mga kakuya? Cellphone, no? Hindi ka makatulog pag hindi ka nakahawak ng cellphone. Yun po ay pasok po sa idol, no? Yan po ay Diyos-Diyosan na rin, mga kakuya. Dahil sa cellphone, dahil sa computer games, na addiction ka na, dahil sa email, lahat, sama na natin mga laro na yan, mga email, marami na addiction dyan. Yan po ay sama na nating laro, basketball, lahat. Kung ano yung mga addiction mo na nagpapalayo sa Diyos na hindi ka na nakapagsampa, lagi mo na siyang ginagawa, mas inuuna mo yun kaysa inuuna mo yung pag-iinom, lahat, inuuna mo yung trabaho, at inuuna mo yung pagkain, yung may idolatry din sa pagkain, yung masiba ka. Yan po ay idol. At ang isip mo talagang puro pira-pira ang nasa isip mo na lang, no, wala nang iba. Puro pira hanggang sa nalayo ka na sa Diyos. Yan po ay Diyos-Diyosan. No, yan po ang mga palatandaan na hindi lang pa pala ang mga imahen o rebulto ng mga Diyos-Diyosan. Pati po pala sa ating mga sarili, may mga Diyos-Diyosan din pala, mga kakuya. Kaya mag-ingat at lalong-lalo na po sa mga taong hindi na po nagsisimba po, mga kakuya. So delikado talaga, no, mga kakuya, no? Talagang sa tuwing linggo, kapag hindi ka na po nagkapagsimba, ilang taong ka na hindi nakapagsimba, ano bang pinagbisihan mo ngayon? Dapat ngayon pa lang pinagnilay-nilayan mo na ang iyong sarili. No, bakit hindi ka na nakapagsimba? Yun ang tanong sa kasi dyan. Kasi nga kapag hindi ka na nagsisimba, ang iba may nakikita ako. Inuuna yung motor, inaayos. Hindi na nagsisimba. Ang ibig sabihin nila, linggo ay pahinga. Yun ang nasa mindset nila. Hindi nila iniisip, ang linggo ay para sa Diyos. Hindi pahinga. Ang linggo ay tinakda talaga yan. Banal na linggo yan. No? Ay para sa Diyos lang talaga yan. Inaalay natin pag tuwing linggo. Yan po ay araw ng pagsampa natin sa Diyos. Tatanggap tayo ng body of Christ sa linggong iyan. Yan po ay Holy Sunday. Yan po ay kabanal-banalang araw po yun, mga kakuya. Yan ay pinabanal ng Diyos. Yan po ay binigyan tayo ng 6 na araw pagtatrabaho at ang 1 oras o 2 oras nga lang pinakamataas na misa na hindi pa tayo nakakapag-attend. Kinuha pa natin ang intensyon ng iba gumagawa ng motor, hindi na po nakapagsimba. Yan po ay idolatry po, mga kakuya. Ang iba naman ay gumagala-gala sa SM. No? Hindi na po nakapagsimba kapag may dumating sa kanila malaking blessing. Sila nagsashopping, nagja-Jollibee, lahat nagpakasaya sila. Nakalimutan nila ang gumawa ng lahat ng mundong ito ay nakalimutan pasalamatan. Walang iba kundi magpunta tayo sa banal na misa. Yan po ang pinakamahalaga dapat nating puntahan. Ang banal na misa bago tayo magpunta-punta sa mga saang lugar. Ang iba, wala na, nakalimutan na magsimba. Inuuna ang mag-mall, magpalamig sa mall, mag-shopping, no? Igala yung mga anak sa mall. Hindi po, mali po yung mga kakuya. Yan po ay pinapahalagan mo yung sarili mo, hindi na ang Diyos. Ibig sabihin, yan ay idol. No, yan po ay Diyos-Diyusan sa ating mga sarili. Dapat natin yan tanggalin. Dapat natin yan alisin. No? Yan po ay kapag mahalaga na sa iyo ang mga bagay. Sabi kasi dito, the person or things that is greatly admired, love. Ibig sabihin, mas hinigit mo ng pagmamahal, no? Talagang minahal mo ng isang bagay na nagpapalayo sa iyo sa Diyos. Yun po yun, mga kakuya. Kung for example, marami kang pira, no? Hindi ka na nagsisimba, pinapaligaya mo yung sarili mo sa pamagitan ng pira. Nalayo ka na sa Diyos. Ang pira mo dapat na marami ay ibigay, idonate sa mga dukha at ibigay sa church o mga charity. Dapat yun ang tamang gawin. Ngayon ay mas mahalaga mo yung pira, hindi mo kaya bitawan dahil nga baka natakot ka, mawalan ka. Yan po ay idolatry, idol po yung mga kuya. Yan po ay Diyos-Diyosan po, mga kakuya.
So dito, talagang napatunayan natin dito mga kakuya, ano ang pagkaiba ng icon or idol po mga kakuya. Yun po ay talagang nabasa natin ang meaning o definition ng icon or idol. So, ang sabi dito, bakit kayo mga Katoliko may mga santo nga nabasa lang natin kanina, no? Sa ano ba yung nabasa natin kanina sa dapat natin silang alahanin, no? Talaga nabasa natin dito sa Hebreo 13 verse 3 na dapat natin sila alahanin, no? Yan po ay tawag dun sa icon. Ang definition ng icon ay representative o symbol. Sila ang sumisimbolo na nakikita natin na dapat natin tularan sila sa kanilang pananampalataya bilang Kristiyano, no? Namuhay sila na may kabanalan, namuhay sila na puro dasal, dasal, dasal na lang ang kilang ginagawa. Hindi po pahinga-pahinga. Dasal po mga kuya. Sa piring, may mga sa piring po ang mga santo, no? Na talagang pinili nila ang mamuhay na may kabanalan po. So, nalilinaw natin mga kakuya na ang icon or idol magkaiba po mga kakuya. Yan po ay tinutukoy sa ito, ang idol, ito po yung mga talata na ang kanilang binabasa sa Exodo 20 verse 3 hanggang 5, sa Jeremias 51 verse 18, sa Deuteronomo 4 verse 15 hanggang 19, no? Sa Habakuk 2:18, sa Awit 115 verse 7 to 8, no? Awit sa Unang Hari 14 verse 9, sa 1 Corinto 10:19 to 20, sa Gawa 17 hanggang verse 19, no? Sa Roma 1:21 hanggang 25. Yan po ay mga talatang representative to idols, hindi po icon mga kakuya. So malinaw kapag binasahan kayo nito mga kuya ng mga ibang sikta, yan po ay patungkol po sa icon or Diyos-Diyosan, hindi po sa icon. No, ang icon ang nabasa natin kanina, yan ay representative or image of portrait, a person, things, no? Representative or symbol. Iyan po ay magkaiba, no? Ang icon malinaw, representative o symbol. Magkaiba po dito sa idol. Ang idol naman is representation of God. Ginagamit mo siya sa object bilang worship. Ginagawa mo na siyang Diyos, ang isang larawan, no? Ang ibig sabihin, Diyos-Diyosan, yun mga Diyos-Diyosan na piki. Ang ibig sabihin, hindi po siya totoo. May tunay po tayong Diyos, nag-iisa. So, ang sabi naman ng mga ibang sikta, mayroon ako nakadebate dito, marami kayong mga Diyos-Diyosan, Brad. Marami kayong Diyos-Diyosan, mga Katoliko, kasi marami kayong rebulto. Kaya nga ang mindset ng mga ibang sikta, kapag rebulto, Diyos-Diyosan na, mali. Mali po yun, mga kakuya, no? Kaya dito paniwanag natin, may dalawang klaseng larawan, no? Icon, tsaka idol. So, ang sabi nila, marami kayong Diyos-Diyosan, mga Katoliko, Marami kayong mga Diyos-Diyosan, So, ating sasagutin dito sa ating teaching, no? Talagang ating teaching napakaganda sa Catechism of the Catholic Church, number 266. Ito po ang ating mababasa. Now this, to the Catholic faith, we worship one God in the Trinity in unity, without either confusing the person or dividing the substance. For the person of the Father is one, the Son is another, the Holy Spirit is another, but the Godhead of the Father, the Son, and the Holy Spirit is one, their glory o equal. No? So malinaw dito na babasa natin sa Catechism of the Catholic Church na talagang iisang Diyos na may tatlong persona. Nababasa natin malinaw na iisang Diyos lang mga Katoliko, mga kakuya. So nabasa natin sa Catechism of the Catholic Church 266. Kaya maganda talaga kuya na talagang magbasa tayo at talagang napakaganda ng ating CCC. Dapat mayroon kayo niyan. At ako, sana may mag-donate ng CCC. Mahal kasi yan, mga kapal kasi yan. Sana makakuha tayo ng Tagalog version. No? Sana mayroon na po, ipanalangin natin na sana matranslate po siya sa Tagalog version. Kasi puro English po yan mga kakuya. No? Kasi mahina po tayo sa English talaga. Kaya Tagalog lang tayo. Kaya may kaunti naman tayo na talagang naintindihan. Talaga, mas maganda talaga ayon po sa ating lingwahe, no?
So dito malinaw talaga ang ating nabasa mga kakuya na talagang hindi po sa exclusively no sa mga Diyos-Diyosan yung ating mga imahen o mga santo po mga kakuya no. So marami pa talaga tayong mga patunay na mga Diyos-Diyosan ayon po sa Biblia po mga kakuya. So dito lang po ang ating topic ngayon na nawa na mayroon po tayong natutunan po mga kakuya no. Ulitin ko nawa nakapag-receive po tayo ng body of Christ sa araw na ito. Napakaganda po mga kakuya na sana ang hindi na po nagsisimba mga kuya ay yan po ay malaki pong kasalanan po talaga mga kuya no. Yan po ay Holy Sunday po ngayon ay araw ng pagsamba talaga ng nag-iisang Diyos. Dito nabasa lang natin sa CCC the Catechism of the Catholic Church no. Talagang one God no, may tatlong persona, nag-iisang Diyos, may tatlong persona, the Son, the Father, the Son of the Holy Spirit. Yan po ang tunay na Diyos na ating ipakilala sa buong mundo. Nag-iisang Diyos na may tatlong persona po mga kakuya. So malinaw, dalawang klase ng larawan, icon or idol, no? So, muli, ako yung mga kakuyan, walang sawang sumuporta sa akin. Like and share po at follow niyo rin po ang aking YouTube channel mga kakuya, Jonathan TV Vlogs and Jonathan Mix TV Vlogs mga kakuya sa second channel ko at sa aking FB page naman, Jonathan TV Vlogs Official. At sa aking TikTok account naman, Jonathan TikTok Official mga kuya, no? I-promote ko rin ang cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals po mga kuya. Palagi ko po yan ipopromote bilang Kristiyano. Napakahalaga po yan mga kuya para sa pang-araw-araw nating pamumuhay na kailangan talaga ay nasa state of grace po tayo palagi mga kakuya. No? So muli at mag-ingat at magsaliksik at ako yung lingkod, ako'y lubos sa papasalamat sa inyo. Ang pasalamat at papuri ng lahat ay sa Diyos, sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo at God bless po sa ating lahat mga kuya. Mabuhay po tayong lahat mga kuya. Maraming salamat po.